Sa buong chapter ng First Corinthians 15, tungkol dun sa sin, resurrection, change body change, at saka yung victory ng ating Panginoon. Okay, so dapat natin makita, no? Ang ginamit dun na term is lust. So ibig sabihin, maraming kalaban ng ating Panginoon. So maraming enemies. So isa sa mga halimbawa, yung nagpunla ng binhi. Hindi ko po kilala. Okay. So, sa Matthew chapter 13, ay nabanggit na rin na mayroong kaaway ang Panginoon. Habang pinupunla yung binhi, meron din nagpunlahan ng isang binhi. Yung tinanong sa atin, nung gumawa nito, sabi gano'n, ang iyong kaaway. So, dito ay mamimension natin na yung Diablo ay isa sa mga kaaway ng ating Panginoon. Ito yung enemy, Satan. Na itong si Satan ay hindi naging kalaban ng Panginoon nung nagmula yung creation. So dito sa creation ng ating Panginoon ay nilikha si Adan. Pero yung salitang Adan, ginamit ng Biblia na yung kamatayan dahil dun sa unang Adan. So, tila bagat, Adan ang nagdala ng dahil ang sabi ni ng Timothy, yung death, mga kapatid, hindi kagad death yan. Una yan ay lust, pagkatapos ay sin, then pagkatapos ay death. So mga kapatid, kung siya Satan, mga kapatid, kasama dun sa kalaban ng ating Panginoon, ay makikita natin na hindi lang siya, no? Hindi lang siya. Bahagi siya, nauna siyang kalaban, pero hindi lang siya, kasi nagkaroon na ito ng bunga hanggang ito sa kamatayan. Kaya hindi pinamamalian ng Scripture. Oo, sa Satan nagtala lahat ng ito, nagkaroon siya ng lust at kasalanan. Pero yung binunga nito ay yung kamatayan. So, from creation, mga kapatid ng binhi, hanggang doon sa dulo ng Judgment Day, para nakikita natin na dito lang nagkaroon ng final verdict sa Satan. No? Kasi pagdating doon sa krus ng Calvary, so dito na sa creation, dalawang binhi, isa lang binhi ng at yung binhi ng babae. Pero doon pa lang, sa dalawang yun ay nagkaroon na ng propesiya, di ba? Na aapakan, tuturugin ng sakong. Kaya doon sa scripture na binasa natin kanina, ilalagay sa ilalim ng paa ng Panginoon ang kahuli-hulihang kaaway. Pagkatapos, ang Diyos ay magiging lahat sa lahat. So, tingnan natin, no? So, dito, nag-mix yung binhi sa ark, crossover. So, ibig sabihin, nandun na yung, no? Kaya nga wala nang maliligtas eh. Di ba? Lahat ay nagkasala, walang matuwid, wala kahit isa. So, ibig sabihin, nag-mix siya. So, pagdating dun sa Calvary, lahat mga kapatid dapat magbayad ng debt. That is the penalty. Diba? Ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. So, ibig sabihin, pag dito mga kapatid, ang pambayad din ay tugupin, kamatayan. Pero na-epektuhan ba si Satanas dun sa kamatayan ng ating Panginoon? Hindi ba pagdating dun sa millennium, andun pa rin siya? After mga kapatid ng resurrection ng ating Panginoon, sa 7 iglesia, nandun pa rin si Satanas. Namamayagpag pa rin siya. Diba? Kaya sabi ni Brother Francis, siguro, si Satan yung last enemy kasi andun pa rin siya. Pumasok pa sa millennium. Andun pa rin si Satanas. So, yung totally, nandalitin niya nga, pagdating doon sa... So, kung titignan natin, para siya yung una at huling kaaway. Pero alam niyo ba, mga kapatid, ang pinag-uusapan dito ay yung una nating creation. Yung spirit born. Alam natin na mga kapatid, dahil kinuha tayo sa alabog, lahat ito babalik sa alabog. Walang dahilan. No? Kaya nasabi ko rin, ang laman natin ito, ito hindi magmamana ng kapialangin. Maliban, magkaroon tayo ng tinatawag nating body change. Kaya tinalakay din po sa chapter 15.
Papalitan yung ating katawan na makalangit na katawan. So, ibig sabihin mga kapatid, yung death na prophesied ay nagganap dito, pinuha ng Panginoon, at sa ganun nasanan yung kapangyarihan. So, dito ay pumasok lang po yun dun sa binhi ng nobya. So, yung binhi ng nobya, mga kapatid, yung seed, yung original seed, sila mga kapatid hindi na yan dadanas ng kamatayan. Sila yung matutulog na lang. So, dito yung tinapos ng ating Panginoon. Pero sabi nga nun, merong resurrection na mula sa isa sa pagkabuhay na magmuli, meron naman isang resurrection, mga kapatid, para dun sa Judgment Day. Kaya sabi nga nun, pagkatapos na ang tao ay mamatay na minsan, pagkatapos nito ay ang paghuhukom. So, doon sa Judgment Day, ano ba yung final verdict? Death din. Tinawag na siyang second death. Diba? Kaya the last enemy, death pa rin yan. So, hindi natin pwedeng pamalihan ng Biblia. Pagdating dito, kaya lang, iba yung form ng death ng spirit. Because Satan is spirit, mga kapatid. Hindi siya yung sinaksak, hindi siya yung tinaga, hindi siya yung... Iba yung kamata niya, ibubulit siya sa dagat-dagatang apoy. Pero mga kapatid, dahil tayo, mga kapatid, sabi natin, nabanggit ni Brother Francis kanina, sabi ninyo, may namatay. 100 years. Pinakabatang mamamatay. Pero dun ba sa bride, may mamamatay pa? Wala. Kasi, nandito na tayo eh. Natugon na ng Diyos yung pangangailangan natin doon sa Calvary. Tinapos niya na yung enemy. Sa bride, mga kapatid, wala nang enemy. Katulad ng sinabi ng pastor kanina, nag-iingay na lang ang kaaway. Tinatakot na lang tayo ng kaaway. Nag-boost na lang siya, mamamatay ka dito. Wala na, mga kapatid. Tinapos na ng Diyos. Pero yung isang binhi, mga kapatid, babangunan sila sa ikalawang kamatayan in other form ng death. Kaya mga kapatid, agree ako sa scripture. The last death is the enemy. God bless.